Mga langga, dahil galing tayo ng bakasyon at ang mga amo ngayon ay nagbakasyon din sila, nagpalitan lang kami pagdating ko dito at sila naman ay aalis din. So ngayon guys, ang dami kong trabaho, kailangan pag wala sila, although hindi naman nila inuutos sa'yo, pero syempre dahil wala sila, gagawin mo lahat. Kung pwede lang, ilipat mo yung kusina sa taas at ang kwarto sa taas ilipat sa baba. So ngayon guys, lahat yun hahalukayin mo. Yun ang ayaw ko kapag sila yung umaalis. Kasi, syempre nga naman wala sila, wala kang gagawin. So, ang trabaho mo pag wala sila, edi halukayin mo lang ang buong bahay. Maglilinis ka guys. Talaga naman, kahit yung pinakakisami ay kailangan mong linisin. Kahit yung mga yan, nagagawa ko lang yung linisin yan kapag wala sila. Yan, nalilinis ko lang yan. Tapos yung mga damit sa cabinet, aalisin ko yon lahat, i-organize ko. At eto nga siya guys, oh. Kita nyo yan? Ang dami yan. Hindi pa lang yan. Dahil sa kwarto pa lang to ng aking mga amo, babae at lalaki. So wala pa yung sa mga bata. So madami. Kaya nag-uumpisa ako dito sa taas. Mag-o-organize. Kasi ito yung madami. Kasi dun sa baba, dun sa kusina, lagi ko namang nalilinis yun everyday. Laging namamap, lagi kang nag-aalikabok dun. So, madali na lang yun pag dun sa baba. So, dito ako sa taas nag-uumpisa. Yung isang kwarto, gawin kong 3 days, 4 days kung gagawin yan. Lahat yan. Lahat, pupunasan mo lahat. Pati wall. Yan, especially yung toilet. Kailangan, binabad ko na siya sa Clorox para maputi yung shower, yung tiles. Inano ko na siya guys. Inisprehan ko na siya ng Clorox para gumanda. Yan. Yan. Inisprehan ko na. Tapos yan, yung side dyan. Yan. Yan ang trabaho kapag walang amo guys. Mas maraming trabaho pag wala sila. Ayan o, empty. Yung mga nandun sa bed, dyan yun galing. So yan pa, mayroon pa sa taas. Buong yan. Hindi lang to guys. Buong kabinet na yan. Mula sa taas hanggang baba. At hindi lang to, mayroon pa dito. Etong side na to. So ilang door yan? 1, 2, 3. Tapos mayroon pa dun sa taas. So, ganito ang trabaho ng mga OFW, mga katulong na tulad ko, na proud naman akong katulong ako dahil dito ko nabuhay at napag-aral ang aking mga anak. Ang aking pamilya na dito ko na nagkaroon sila ng bahay dahil sa pagtatrabaho ko bilang katulong guys. Kaya proud ako dahil nabibigay ko yung gusto nila, napag-aral ko sila. At syempre, hindi lang nabigyan ng matinong tahanan. So, hindi naman sa pagmamayabang, sa pagsisikap ng kanilang ina, kahit pagod. Kaya eto, hindi ako napapagod pagdating sa anak ko guys. Ginagawa ko lahat. Kailangan every month, kailangan mayroon akong naipapadala. Kung every week nga lang ang sweldo, every week din. Kaso, every month. Although hindi naman lahat ng sweldo pinapadala ko kasi syempre nag-iipon din ako. Dahil hindi natin alam. Ayan, sa mga nakarelate dyan. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito. Hindi natin alam kung malakas tayo o walang aberya sa ating katawan na magkakasakit. O diba? May handa ka, may naipon ka. So, ganun ako guys. Para kung halimbawa magbakasyon ako sa Pilipinas at may gusto kong gawin ay magagawa ko. Kasi doon sa Pilipinas, pag umuwi ka, hindi ka makakautang basta-basta. Ewan ko na lang kung may magpapautang sa'yo. Kaya, mahirap talaga guys kapag wala kang ipon. So, mag-iipon talaga. Kaya ngayon, eto silang garis busy. Ang daming gagawin. Hindi pa lang talaga yan. So, ilang kwarto ba sa taas? Mayroon kaming kwarto dito na 4. So, lahat yun. Kailangan mo yung halukayin. So, eto na nga mga langga. Start na tayo ng ating trabaho for today. Ayan.
Hindi lang naman ako, almost na mga OFW na nagtatrabaho, mga kasambahay. Ganito din ginagawa nila guys, kasi ang mga friends ko dito, ganyan din sila kapag wala yung mga employer, nandoon sa bakasyon. Ganyan talaga yung ginagawa namin. Nililinis namin yung buong bahay. Yung hindi namin nalilinis araw-araw na nandito sila, ginagawa namin yan pag wala sila. Kahit yung balcony, nalilinis. Ang balcony namin guys, sobrang dumi. Kasi nga wala ako at saka sobrang init. Mga tain ng ibon, sorry dyan sa mga kumakain, talagang sobrang kalat ang terrace namin dito sa bahay. So malilinis ko yan siya guys kapag natapos na ako dito lahat sa loob. At yung talagang parating na sila para fresh na fresh yung bahay nila. At matuwa naman si employer. At malay natin, ma-increasean tayo ng sweldo. Yun lang naman yung gusto natin. Di ba mga langga? Kailangan magsipag lang tayo at magiging mabait sa employer. Yung gusto nila, sundin natin yung ikakasaya nila. Kasi yun yung mga tip na dun tataas yung ating sweldo. Kaya yan, magaan lang naman tong pagtutupi ng damit, pag-aayos. Yun nga lang, madami silang damit. Maraming shoes, damit, magkaiba-iba pa yan. Pang-alis, pambahay, iba-iba yan. Ilan mayroong drawer, so grabe. Hindi katulad sa atin. So ito, kasi syempre, mga mayayaman, di ba? So, marami talagang gagawin. Pero, yakang-yaka ni Riz Venus yan. Dahil guys, 18 years na akong OFW dito sa Dubai. Kaya, kayang-kaya na. Ano na sa akin, parang normal na lang na ginagawa ko to. At dito sa employer ko ay mag-15 years na ako. Konti na lang 15 years na. So, sanay na ako sa trabaho ko lagi. Kaya, enjoy lang para sa pamilya at lagi lang mag-pray kay God na laging malakas yung pangangatawan. So, ayun na nga ang dal-dal ko. Ang dami-dami ko pang gagawin. Isang kwarto pa lang yung inumpisahan ko, guys. So, okay lang yan. Basta, magawa mo yung dapat mong gawin. So, thank you for watching everyone. Have a blessed day. Ayan, enjoy tayo mga OFW kapag walang amo, maglilinis para pagdating nila, happy sila at increasean tayo ng sweldo natin. Sana. Ayan. Bye everyone! Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-like and comment and share. Please, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Riz Venus, at huwag kalimutan mag-like please and comment. Thank you for watching everyone. Bye! God bless all!